Hello mga idol! Tara at ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yuseong. Sa pagpapatuloy, habang nakahiga ay nararamdaman ni Yuseong ang lupit ng taglamig, napapatanong na lang siya kung kailan ba magtatagsibol, pakiramdam nito na sobrang pagod na ang kanyang mga mata, halos hindi na niya ito mabuksan, kaya nakapagdesisyon siya na humiga muna para makapagpahinga sapagkat ang pakiramdam niya ngayon ay sobrang pagod, naalala nito ang mga pinagdaan niya para makapunta sa lugar na ito, nag-umpisa siyang maglakad ng parang itik sa lugar ng Jungguan pagkatapos ng Dragon Phoenix exam. Tapos ay lumangoy din siya ng napakalayo papuntang isla ng Henam gamit lamang ang mga kamay niya. Nagkaroon din siya ng di inaasahan na sparring match kalaban ng interviewer at pagkatapos ng laban na iyon ay dumiretso na agad siya para umakyat sa napakadelikadong bundok ng Jade sa kalagitnaan ng pagguho nito at ang lahat ng iyon ay ginawa niya para lang makuha ang isa sa mga treasure ng Five Strange Phenomenons. Habang nakahiga ay napansin niya na mukhang nailigtas ang buhay niya dahil sa Jade of Disorder, ngunit ang kapalit ay mukhang nabasag ito, pero okay lang ito sa kanya, ang importante ngayon ay hindi na makakagawa ng Bow Sword of Disorder si Pyongwide. Habang nakahiga pa din ay nakapagdesisyon na ito na buksan na ang mga mata niya, subalit nagtataka pa rin siya kung bakit puro itim at madilim pa din ang nakikita nito, napapatanong na lang ang ating bida kung nabuksan na ba talaga nito ang mga mata nito, sa ngayon ay sa tingin niya na kaya madilim pa din sapagkat nasa ilalim siya ng madilim na kuweba, subalit sa kalayuan ay may napansin siyang liwanag, kahit maliit ito ay sa tingin niya ay isa itong sinag ng liwanag, nang tinignan niya ng mabuti pa ay napagtanto niya na ito ay ang buwan, nagulat siya sapagkat gabi na pala. Habang sinusubukan na abutin ng buwan ay napagtanto niya na mukhang napakalayo nito, hindi niya alam kung gaano ba kalalim ang hinulugan niya, kaya sinubukan na niya bumangon habang minumura si Pyongwide sa lahat ng nangyari sa kanya, habang nakaupo ay naiinis siya sapagkat wala siya ng pagkakataon na makita kung ano ang level ni Pyongwide dahil sa kaguluhan na nangyari, sa tingin niya na siguro ay natalo niya ito kung nagkaroon sila ng maayos na laban, yung tunay na one-on-one match, habang nakakuyong ang mga kamay ay sinasabi niya na makikita na lang nila kung sino ang tatawa sa huli. Habang pinagmamasdan ng layo ng butas sa taas, ay napapaisip na lang siya kung paano siya makakalabas sa lugar na ito, tumitingin-tingin siya sa paligid kung may iba pa bang paraan para makaalis sa lugar na kinalalagyan niya. Nagpatuloy na si Yuseong humanap ng paraan para makaalis sa lugar, sa ngayon ay maririnig natin ang pagod sa ginagawa niya, pinagpapawisan na si Yuseong habang may nagtatalsikan ng mga maliliit na bato sa paligid nito, habang patuloy sa paggawa ng daan gamit ang axe at espada ay naiinis ito sapagkat base sa mga novel na nababasa niya, ang mga main character ay madali lang nakakaalis sa ganitong sitwasyon, napapasigaw na lang ang ating bida habang sinasabi na bakit kailangan niya papagdaanan ang lahat ng paghihirap na ito. Nagpatuloy pa din si Yuseong na gumawa ng butas para makalabas sa kuweba, kahit naiinis ay wala siyang magawa, alam niya na aabutin siya ng ilang libong pag-atake bago siya tuluyan makalabas, sa bawat hampas niya ng mga sandata ay patuloy din ang pagtaas ng mga kakayahan niya sa mga ito, gagamitin niya na lang ito na oportunidad para mas lumakas pa at mapataas ang mga level ng kakayahan niya sa axe at espada, hindi lang natatapos doon sapagkat habang gumagawa ng daan ay patuloy din siya kumukuha ng mga jade at iba't ibang mineral sa lugar, kahit papano ay makakakuha siya ng maraming pera sa proseso ng pinagdadaanan niya ngayon. Habang patuloy na gumawa ng daan ay patuloy din ang pagdami ng mineral na nakukuha niya, tumatawa siya ng malakas habang sinasabi na pagkatapos ng lahat ng ito ay paniguradong uuwi siyang mayaman. Sa kabilang banda sa The Dragon Tiger Palace ng Merem Alliance ay tinatanong ni Merem Highlord kung ano ang planong gawin ni Master Bongnam ngayon, napatanong si Master Bongnam kung ano ang tinutukoy nito, ayon naman kay Merem Highlord na kung ano ang gagawin ni Master Bongnam tungkol kay Yuseong at sa evaluation report nito, napatanong si Master Bongnam na kung ano naman ang kinalaman niya sa sitwasyon na iyon, kung sa tingin daw ba ni Merem Highlord nakakausapin siya nito para humingi ng pabor para maipasa si Yuseong dahil sa siya ang master nito, nakapikit na sinabi ni Master Bongnam na hindi na siya ngayon ang Merem Highlord kundi ito, kaya hawak niya ang desisyon, nandito siya para sundin ang lahat ng desisyon ng kasalukuyang Merem Highlord tulad ng iba.
Nakangiti naman na sinabi ni Miriam Hylord na ito ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Higher Institute of Miriam, mas mahalaga ang desisyon ng bagong chancellor kaysa sa kanya tungkol dito. Nagtaka si Master Bongnam kung nakahanap na ba ng bagong chancellor si Miriam Hylord. Nakangiti na sinang-ayunan naman ito ni Miriam Hylord. Ayon pa sa kanya na paano maiwang walang laman ang ganoong mahalagang posisyon, tinanong ni Master Bongnam kung sino naman ang bagong chancellor, subalit patuloy lang na nakangiti si Miriam Hylord habang nakatingin sa kanya, sabay tawag na chancellor kay Master Bongnam. Nakapikit ang isang mata habang sinasabi na kung gusto ba daw ni Miriam Hylord na ang matandang ito ang gumanap na pinuno sa isang paaralan ng mga batang pasaway, mapang-asar naman na sinabi ni Miriam Hylord na bubunyag niya lamang ang impormasyon sa Prime Evil Incarnate at iba pang mga lihim sa Miriam sa isang may autoridad na figura tulad ng isang chancellor. Kaya siguro naman ay naiintindihan na ni Master Bongnam ang tinutukoy niya, hindi na lang makapaniwala si Master Bongnam sa mga desisyon na ginawa ng dati niyang Daisy Polo. Ayon pa sa kanya na kahit kailan ay hindi niya ito tinuruan na umasta na tulad nito, ang akala pa naman niya na ang magiging trabaho niya lang ay yung mga mad-adali lang tulad ng audit officer. Nagmamakaawa si Miriam Hylord sa master niya na sana ay tanggapin ito ang pagiging chancellor sapagkat napaka-importante ng posisyon na iyon para mabakante sa ganitong sitwasyon na meron sila ngayon sa Miriam. Pinagpapawisan na lang si Master Bongnam, sinabi nito na mukhang kailangan na niya ihanda ang libingan niya sapagkat pag naging chancellor na siya ay baka mawalan na siya ng pagkakataon may handa ito dahil sa katandaan. Ayon naman kay Miriam Hylord na wala na siyang pwede pagkatiwalaan sa posisyon na iyon, sa ngayon ay mas may tiwala siya kay Master Bongnam kaysa sa ibang alliance, kaya sana ay pagbigyan na siya nito. Pagkatapos ng lahat, ay ang Prime Evil Incarnates ay pumapasok sa Waryong Valley ngayon taon. Ang Waryong Valley, ang lugar ng Higher Institute of Miriam, nagkaroon ng malaking talakayan na ginawa sa pagitan ng mahabang taglamig at tagsibol. Makalipas ang isang buwan pagkatapos ng talakayan sa pagitan ng Miriam Hylord at ng pinuno ng Chancellor. Sa isang daanan sa bundok ng Hanem, makikita natin ang paglalakad ni Yuseong, kitang-kita sa mukha nito na ang pagod at panghihina, habang hawak ang kamay ay napagtatanto niya na patuloy pa din ang pagpintig ng pulso niya, nagpatuloy na ang ating bida sa paglalakbay, at habang naglalakad ay, biglang may hamarang sa dinadaanan niya, nagtaka si Yuseong sa mga ginagawa ng mga tao sa harap, ayon naman sa mga bandido na ang landas na ito ay nasa ilalim ng autoridad nila. Tumatawa naman ang isa habang sinasabi na mukhang minamalas ang ating bida sa araw na ito. Sinagot naman sila ni Yuseong kung ano naman kung sila ang may autoridad dito at kung minamalas siya ngayon. Natahimik na lang ang dalawang bandido sa narinig nila na tugon galing sa ating bida. Habang kumakamot ng ulo ay sinabihan ni Yuseong ang dalawang bandido na busy siya ngayon. Kaya mas maganda na umalis na ang dalawang bandido sa harap niya. Naiinis na napatanong ang isang bandido kung ano ang pinagsasabi ni Yuseong. Sabay bunot ng espada niya habang winawasiwas ito at itinutok sa ating bida. Sinabi ng bandido na kung gusto ba daw ni Yuseong na mamatay, habang makikita natin ang pagdating ng iba pang bandido at mga mayayabang na pinagtatawanan ang ating bida. Ang tugon naman ni Yuseong na kahit bata o matanda pa siya ay wala pa din karapatan ng mga ito na kausapin siya sapagkat lahat sila ay mamatay. Pahabol pa nito habang nakangiti na alam niya na mga bandido sila subalit dapat ay malaman din nila kung sino ba ang mas malakas kaysa sa kanila. Mayabang na lumapit ang isang bandido habang tinutututukan si Yuseong ng kutsilyo. Sinabi ng bandido na dapat ay ayusin ni Yuseong ang pagsasalita niya sapagkat hindi daw alam nito kung sino siya. Nakangiti na sinasabi ni Yuseong na wala siya pakialam kung sino man ito subalit napahinto siya nang may makita habang sinasabi na sila pala ay mga grupo ng mga Maniokis. Ayon naman sa isang bandido na ayusin daw ni Yuseong ang mga sinasabi nito, hindi daw sila mga Maniokis, sila daw ay ang mga sindikato ng liwanag. Ayon pa sa isang bandido na sila ang grupo na mas marangal at matuwid kaysa sa taga-Miriam Alliance, subalit hindi na niya natapos ang sasabihin nito nang biglang hinawakan ni Yuseong ang ulo nito, sabay sob-sob nito sa lupa na kinagulat naman ng iba pang bandido. Seryosong sinabi ni Yuseong na wala siyang pakialam kung anong klaseng bandido pa sila, ang gusto niya lang malaman na kung saan ang mga ito dinala ang mga sibilyan. Sa kabilang banda, ang pamumulaklak ng tagsibol ay opisyal na inihayag ang simula ng isang bagong taon, at tulad ng panahon, ang Higher Institute ay puno ng enerhiya dahil sa wakas ay dumating na ang bagong semestre.
Sa lugar ng High Military Hall ay makikita natin ang napakaraming daisy polo. Ang lokasyong ito ay pangunahing idinisenyo upang maging sparring area para sa martial artist, ngunit 2 beses sa isang taon, ang bulwagan ay ginagamit para sa mga espesyal na okasyon. Ang unang okasyon ay ang graduation ceremony ng institute at ang pangalawa ay ang seremonya sa pagpasok ng mga bagong daisy polo ng institute at ngayon ay ang araw ng seremonya ng pagpasok ng mga bagong daisy polo sa higher institute. Makikita natin ang napakaraming mga daisy polo na nagtitipon-tipon, kanya-kanya din silang kwentuhan sa mga katabi nila. Umattend din sa seremonya ang lahat ng mga senior disciple ng Higher Institute, pati din ang mga guro, mga masters at ang mga trabahador ay dumating sa event, kahit na ang matataas ng masters at mga opisyales ng alliance ay dumating sa okasyon, at syempre ay pati na din ang mga bagong daisy polo na papasok sa Higher Institute. Habang naglalakad ay sinabi ni Giho na kung ito ba ang pila para maging daisy polo ng Waryong Valley, na sinang-ayunan naman ni Soso, nakangiti na sinabi ni Soso na alam niya na deserving siya para makapunta dito, ngunit ito ay mas nakakaantig kaysa sa naisip niya. Ayon naman kay Giho, habang humihikab na ang lugar na ito ay napaka-boring na para sa kanya, nadidismaya naman na sinabi ni Soso na ang lahat naman ng bagay kay Giho ay nakaka-boring. Pahabol pa nito na itigil na ang paghikab sapagkat di niya ba nakikita ang iba sa likod nila ay nag-iiyakan na, nadidismaya na lang si Giho sa mga nakikita niya. Naiinis na sinabi ni Soso na ang tinatanggap na edad na kinakailangan ay 16 para sa 9 sect at 5 noble houses, at 17 para sa iba pang academy, ngunit nangangailangan ng 20 taon ng pagsasanay sa karaniwan upang matanggap dito. Kaya dapat ay magpakita ng paggalang si Giho, labas sa ilong na sinang-ayunan na lang ito ni Giho. Ayon pa sa kanya na pero hindi ba't naghahanap lang sila ng boring na trabaho o isang kasal sa lugar na ito, sa kabila ng kanilang pawis at luha, yan na ang gusto kahit ng 10 taong gulang ngayon. Mapang-asar na pahabol pa ni Giho na baka ang iba din sa kabataan ay nandito dahil ayaw magpakasal tulad ni Soso. Naiinis naman si Soso na tinanong si Giho kung ano ba ang pinakalayunin nito kung bakit ito pumunta sa lugar na ito. Nakangiti naman na sinabi ni Giho na ang rason kaya nandito siya ay para maging pinakamalakas sa lahat sa pamamagitan ng pagtalo sa lahat ng daisy polo dito. Nadismaya na lang si Soso at naalala niya na ganon din ang mga sinabi noon ni Yuseong sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ba obsessed ang mga ito na maging pinakamalakas. Napabuntong hininga na lang siya sapagkat ang mga hinahangad ng mga ito ay hindi makatotohanang makakamit. Habang patuloy na inaalala ang mga pinag-usapan nila noon ni Yuseong ay biglang namula ang muka nito. Biglang nagsisigaw si Soso habang sinasabi na ibang usapan na yun yung mga sinabi niya noon. Nagulat sila Giho at ang iba pang daisy polo sa pinaggagawa ni Soso. Biglang napatingin siya sa paligid habang hinahanap kung nasaan si Yuseong, kung nagbubulakbol na naman ba ito sa araw ng entrance ceremony. Nangungulangot na sinabi ni Giho na kahit siya ay hindi niya pa nakikita si Yuseong mula nung Dragon Phoenix exam, tinanong niya si Soso kung naglakbay ba si Yuseong. Natahimik lang si Soso at bumalik sa alaala niya noong pag-uusap nila, 3 buwan na ang nakalipas. Noong panahon na iyon ay ang unang snow ng taon, napakaraming mga sinabi sa kanya si Yuseong na para sa kanya ay mga puro kalokohan lang. Napagtanto niya na palaging makikita sa mga mata ni Yuseong ang determinasyon kapag may mga sinasabi ito sa kanya, at ang mga mata nito ay ang pinakamaliwanag na kumikinang. Naalala niya rin ang hindi sinasadya na pagdikit ng kanilang mga kamay. Sa mga araw na iyo ay hindi niya alam kung bakit tumitibok ng mabilis ang puso niya. At sa oras ng nagpaalam na ito para sa paglalakbay nito, ay sinubukan niya na humiling para sumama, subalit naiinis lang siya sa mga sinagot sa kanya. Naparaming mga tanong ang pumapasok sa utak niya ng mga araw na iyon, subalit isa lang ang nasabi niya ng mga panahon na iyon, at ito ay kung kailan naman si Yuseong babalik, sapagkat nakikita niya ang napakaliwanag na kumikinang sa mga nito habang nagpapaalam sa kanya, at iyon ang araw kung saan umalis si Yuseong at Juju papunta ng Henam. Tinanong ni Giho si Soso kung wala na ba siya narinig tungkol kay Yuseong pagkatapos ng araw na iyon, na sinang-ayon na naman ito. Ayon pa kay Giho na hindi talaga nila kayang basahin ang mga iniisip ni Yuseong. Tinanong niya si Soso kung kailan naman daw babalik si Yuseong. Ang tugon naman ni Soso na ang sinabi lang sa kanya ay baka mga tagsibol siya babalik, kapag naging mas malakas na daw ito. Nakapikit na sinabi ni Giho na mukhang pabalik na si Yuseong ngayon, subalit bakit parang ang tagal nito, kailangan
naman ba lagi na late ito dumating, mapang-asar naman na sinabi ni Soso na hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga salitang iyan kay Giho, ang taong palagi din late. Habang nakatingin sa malayo ay napapaisip si Soso, ayon sa kanya na kung nagdudulot na naman kaya ng kaguluhan si Yuseong sa isang lugar, para naman kay Giho na kung mangyari man iyon. Sigurado siya na isang malaking gulo ito kung ikukonsidera na mas malakas na ngayon si Yuseong, lumingon ang dalawa sa likod, sinabi ni Soso na malalaman na lang nila ang mga yon sakaling makapunta na si Yuseong sa lugar na ito. Sa kabilang banda ay tuluyan na pinabagsak ni Yuseong ang isang bandido, matapang na tinanong niya ang iba pang bandido na kung saan ang mga ito dinala ang mga sibilyan, na kinabahala naman ng mga bandido, habang pinagmamasdan ng bandido si Yuseong ay nakita niya na madungis ito, at parang nanghihina pa, wala din itong dala kahit ano man na sandata, kaya wala itong kakayahan na depensahan ang sarili niya, gayunpaman mukhang isang malakas na mandirigma pala ang sinusubukan nilang kalabanin. Tinanong ni Yuseong kung bingi ba ang bandido, tinanong niya ito kung saan nila dinala ang mga sibilyan, nababahala na tinanong ng bandido kung ano ba ang pinagsasabi ni Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na ang tinutukoy niya ay ang 49 na tao na kinidnap ng mga ito, nagulat ang bandido sapagkat hindi niya alam kung paano nalaman ni Yuseong. Sinabi ng ating bida na hindi na dapat patanungin pa kung paano niya nalaman, ang tanong niya ay kung saan ang mga ito dinala ang mga bihag nila, kaya mas makakabuti sa kanila na kung dadalin siya ng mga ito doon sa lugar. Nagagalit naman na sinabi ng bandido na kung sa tingin ba sa kanila ay mga bobo para sabihin basta-basta ang kinaroroonan ng mga bihag nila, nakakuyom ang kamao habang sinasabi ni Yuseong na wala na siyang magagawa kundi ang bogbogan sila para malaman ito. Habang pinapalibutan si Yuseong ay matapang na sinabi ng bandido na kung sa tingin ba daw ni Yuseong na malakas na siya para talunin sila, hindi niya nga alam kung gaano sila karami. Habang sinasagang ang pag-atake ng isang bandido ay sinabi ni Yuseong na nasa 74 sila kasama na ang isa na pinabagsak niya, at ngayon ay 72 na lang sabay atake sa bandido na direktang tumama sa tiyan nito ang sipa niya. Hawak ang isang kahoy ay pinagmasdan niya ito, habang winawasiwas ito ay sa tingin niya na hindi na din ito masama para gamitin kahit na ito pa lang ang unang beses na gagamit siya ng isang staff. Biglang sumugod ang isang bandido habang sinasabi na mukhang naghahanap talaga na sakit ng katawan ng ating bida, subalit agaran lang si Yuseong nag-counter-attack na kinawasak ng baston nito at direktang tinamaan siya sa mukha ng kahoy ni Yuseong. Habang tinitignan ang sudden mission niya ay sa ngayon may 3 na siyang napapabagsak, kailangan niya maubos ang mga bandido at masagip ang mga bihag na nakakulong sa loob ng 2 oras, ang reward na matatanggap niya ay ang Phantom Bow. Sabay-sabay nang nagsisugod ang mga bandido para patayin ang ating bida. Inunahan na sugurin ni Yuseong ang isang bandido, at direktang tinamaan ito sa mukha ng kahoy niya, na kinakagulat naman ng iba pang bandido na nakapaligid sa kanya. Patuloy ang pag-atake ni Yuseong at isa-isa nitong pinapabagsak ang iba pang bandido. Naghanda ulit si Yuseong ng atake, at sa pag-atake niya ay marami siyang pinabagsak nang sabay-sabay gamit ang staff niya. Sa ngayon ay level 2 na ang kakayahan niya sa paggamit nito. Habang nakangiti ay binabalaan niya ang mga bandido na mag-iingat sapagkat may 5% na tsansa siyang mabigyan ng critical attack ang mga ito. Natatakot na sinabi ng bandido na isang master pala si Yuseong sa paggamit ng staff. Habang sinisipa ito ay natatawa si Yuseong nang marinig na isa na pala siyang master sa staff, samantalang ang ginagawa niya lang naman daw ay ang hum-ampes ng paulit-ulit. Pinatunog ng isang bandido ang isang kampana para ipaalam sa lahat na mayroon silang emergency. Inutusan ng bandido ang lahat na magtipon-tipon sa harap at magdala ng kanilang mga sandata para maghanda sa paparating na laban. May isang bandido na nakaupo at kumakain habang napapatanong kung para saan ang kaguluhan na nakikita niya. Tinawag ito ng isang bandido at sinabihan na inutusan sila ng pinuno ng bandido na magtipon-tipon. Tinanong naman nito kung inaatake ba sila ng mga sundalo. Ayon naman sa bandido na hindi marami ang kalaban nila, ang alam niya ay isang tao lamang ito, subalit napakalakas ng mandirigma na iyon. Naiinis na sinabi ng pangalawang pinuno na kung niloloko ba daw siya, paano ang isang mandirigma lamang ang umaatake sa kanila.
Ayon pa sa kanya na hindi niya dapat iwanan ang lugar na ito nang walang magbabante para lamang sa nag-iisang kalaban, sinabi pa nito na kung paano kung makatakas ang mga bihag nila, sino ang mananagot pag nangyari iyon, sinabi nito na magpapaiwan na lang siya sa lugar at babantayan niyang mabuti ang mga bihag nila. Naiinis ang pangalawang bandido habang sinasabi na isang mandirigma na naman, hindi naman siguro kalakasan ito para maubos ang isang buong clan tulad ng dati niyang clan. Makikita natin na ang taong ito pala ay ang dating miyembro ng Dark Serpent Clan na nakalaban ni Yuseong noon, patuloy lang na nakaupo ang pangalawang pinuno habang pinagmamasdan nito na nagkakagulo ang iba pang bandido.